Okay, good morning sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating live dito sa Straight to the Point. Straight to the point. Okay, at sa umagang ito, ganun pa rin ang panahon. Actually, lahat ng klase suspended dahil sa lakas ng ulan. Alam nyo naman dito, kapag masama yung panahon, ibig sabihin yan, ah, ah, oh, ibig sabihin niya kapag masama ang panahon, ano yan, bigla-bigla ng brownout dito. Bigla-bigla ng brownout dito. Pag ako'y biglang nawala, alam nyo na kung anong dahilan, biglang nag-brownout. Dahil sa aming lugar, kapag masyadong maulan, nagkakaroon siya ng brownout. Dahil sinisecure ng aming probinsya ang mga lugar namin dahil sa lakas ng hangin, baka may malaglag na kahoy kagaya nung isang araw. Papunta kami sa sports and evangelization nung Sabado pala yon. Pagdating namin doon, nasa kalsada natumba yung poste, gawa pa naman sa simento, natumba. Paano natumba yon? Nadaganan pala ng malaking kahoy. Kaya yon, bihira yung mga dahil sa bagyo ngayon na nangyayari, naapektuhan yung ating probinsya. Sa amin naman, para secure agad, basta masamang panahon, patayin agad yung kuryente. No, papalala ko lang yung sa inyo, baka sakali bigla nawala, alam nyo na nung dahilan, biglang nag-brownout. At hindi natin kontrolado yung brownout dahil sa sama ng panahon. Hindi naman tayo lang ang nakakaranas ito, kundi yung iba't ibang bahagi rin ng bansang Pilipinas, nakakaranas ngayon ng masamang panahon, no? Okay, so continue na po tayo. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Okay, ang ating topic ngayon, talakayin natin yung tungkol naman doon sa sinasabi nitong si Alvin Sanchez. Yun ang ating talakayin ngayon. Tungkol sa ang pagsamba daw sa gamit ang rosaryo, ang pagsamba sa Panginoon gamit ang rosaryo ay isa daw pagsamba sa sa demonyo. Pakinggan natin siya, narito. Ang pagpangadji sa rebulto ni Maria, usa ka sign o isa ka na kapamaagi nga nagsimba sa mga demonyo. Yun. Ang pagsimba daw sa rebulto ni Mama Mary ay isa daw paraan para ipakita na sumasamba sa demonyo. Okay. Wala akong naalala kasi na meron tayong doktrina na sumamba sa rebulto ni Mama Mary at balikan yung kanyang video ha. Ang pagpangadji sa rebulto ni Maria, usa ka sign o isa ka na kapamaagi nga nagsimba sa mga demonyo. Yan. So yan ang kanyang paliwanag na ang pagsimba daw sa rebulto ni Mama Mary ay isa daw paraan para pagsamba sa demonyo. Ito ay isang batayan na itong si Alvin Sanchez talaga is wala talaga siyang alam sa official na aral ng Katoliko, tapos tira pa ng tira. Ating tinang ngayon ang ating katuruan sa CCCC 2130 at ating buksan para kahit pa paano naman meron naman kaalaman si Alvin Sanchez dito. Wait lang ha, ayaw magbukas ng atin na lang buksan yung yung PDF. Okay, yeah. Yung PDF ng ating buksan na lang natin para thank you Michael. Okay, Michael, give me a biscuit for me to snack. But well, it's very good for Kuya Michael for giving me a snack while I'm on work. Okay, so continue na po tayo sa ating topic ngayon. Yung ating buksan yung Catechism of the Catholic Church. Tingnan natin kung yung sinasabi ni Alvin Sanchez ay tugma ba sa ating opisyal na katuruan. Okay? Kasi nang sinendan ko si Alvin Sanchez nito, ang ginawa niya, parang ininsist pa niya lalo, no?
ang kanyang maling unawa. Okay, at ipakita sa screen yung CCC natin. Asan yung PDF ko rito? Ayan. PDF. Gusto ko muna. Dahil hindi pala siya automatic. Okay. Ayan. Ito ang ating official na katuruan na mas maganda sana kung matranslate ko ito pero wala akong paraan para matranslate ang PDF. Ang sabi rito, nevertheless, already in the Old Testament, God ordained or permitted the making of images. So, sa Old Testament pa lang, meron ng pahintulot ang Panginoon ang paggawa ng imahe. At yan ay nasa Exodo 25:18, Ezekiel 41:17, at ikalawang Kronika 3:10. So, meron talaga. Pero ang tanong, sinasamba ba ang rebulto bilang Diyos? That pointed symbolically toward salvation by the incarnate word. So it was with a bronze serpent. Meron pang meron pang tinatawag na bronze serpent. Yan, meron pang bronze serpent. Tama. The Ark of the Covenant and the cherubim. So, meron pa Ark of the Covenant and the cherubim. Basing itself on the mystery of the incarnate word, the 70 Ecumenical Council at Nicaea on AD 787 justified against the iconoclast the veneration of icons. Yung ginagawa natin is veneration of icons. Hindi siya veneration of idols or adoration of idols. Yung mga pinagsasabi ni Alvin Sanchez is not according to our official doctrine. Take note, ang gusto niya, pag siya dinibate, tindigan mo ang temang kasalungat dito. Sa madaling salita, takot talaga si Alvin Sanchez makadibate. At nananatili sa pagiging grade 1. Sino ba namang, naalala ko dati, si Jolito Daig, hinamon si, nawawala yung ating internet, Okay, so ating simulan ulit. Yan. So, nawawala talaga internet natin. Your connection is unstable. Wait lang ha. Yan. So, nawawala-wala yung internet. Humihina talaga yung internet natin ngayon. So, sobrang hina. Ano kaya ito, magtanggal ako ng mga nakasaksak na iba. Talagang humina talaga yung internet to. Wait lang ha, tanggal muna ako ng doon na. Tanggalin ko muna yung ibang nakakonect.
Okay, no? So, talagang humina talaga yung internet natin ngayon. Dahil sa panahon. Buti na lang, internet lang humihina. Hindi yung ating kuryente, hindi nawawala. Pag nawala ito, alam niyo na ibig sabihin nun, nag-brown out. Okay, so continue po tayo, ano? Doon sa sinasabi sa ating opisyal na katuruan, ganito. Ang sabi, of Christ, but the Council of Nicaea justified against the iconoclast the veneration of icons of Christ, but also of the Mother of God, the angels, and all the saints. So yung all the saints pala, yung mga rebulto ng mga santo, ang tawag pala dyan, icons. Ha? Yung palang rebulto of Christ, Mother of God, the angels, and all the saints, ang tawag pala dyan, icons. Veneration of icons. Hindi siya adoration of idols. Ha? Hindi siya adoration of idols, kundi veneration of icons. By becoming incarnate, the Son of God introduced a new economy of images. So, nang na-incarnate si Kristo, the Son of God introduced a new economy of images. Yan. So, 21:32. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. So, kapag nag-venerate ka sa imahe, ang bine-venerate mo, yung person portrayed in it. Maliwanag yan, ha? Pag nag-venerate ka ng imahe, ang bine-venerate mo ay yung person portrayed in it. The honor, ayan, ito tayo sa ano. The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. So, yung binibigay natin na honor, hindi siya pagsamba na adoration, ha? Honor. Sa Biblia kasi, may sinasabi sa Biblia kasi, honor your father and your mother. Ibig sabihin ba, kasi honor your father and your mother, sambahin mo bilang Diyos ang nanay at tatay mo. Ganun ba yon, Alvin Sanchez? Ha? Yan ay isang ebidensya na si Alvin Sanchez talaga, sabihin na natin na humihina na. No? Humihina na. Mahina na ang... Ayun na, balad dumugtong nun. Ngayon, ang ating opisyal na katuruan, the honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. At dahil hindi siya binibigyan ng adoration due to God alone, kahit kailan, hindi yan magiging Diyos-Diyosan. Ha? Alam ko namang naiintindihan niya ng mga Sabadista, ng mga Seventh-day Adventist. Pero sadyang sinisira nila ang kanilang isip sa bagay na yan. Straight to the point. Ha? Kanilang sinasadya na sarhan ang kanilang isipan pagdating sa bagay na yan. Dahil wala naman silang ibang intensyon sa mga tao kundi ang paglokohin kayo. Straight to the point. Oh, meron bang magrereklamong Seventh-day Adventist? Tawag na sa number na nasa screen. Ngayon, ating ituloy. Ano pa sinasabi ng ating opisyal na turo? Religious worship is not directed to images in themselves. So sa madaling salita, ang religious worship is not directed to images
in themselves. Ha? Hindi siya directed sa sa naturang imahe. Bakit? Dahil yung pagdirekta sa imahe ay isang against sa katuruan ng Iglesia Katolika. Maliwanag ka? Religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under the distinctive aspect as images, leading us unto God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image. Tingnan mo ha? The movement, yung pagluhod mo, the movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward whose image it is. Yun ang reason kung bakit sa ni Alvin Sanchez, mayroong babaeng nakaharap sa isang rebulto, hindi ang rebulto ang sinasamba, kundi ang inilalarawan ng naturang rebulto. Yung pagsamba naman na yan, respectful veneration na naman ulit. Baka putulin kasi. Alam nyo na, says DA, para manloko, magpuputol-putol. Ha? Yan, yung wala din magagawa dyan. Yan talaga ugali nila talaga para makapanloko, magpuputol-putol. Okay. So, ating balikan naman ito ha. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. If you venerate the image, you venerate the person portrayed in it. Hindi ka nag-venerate sa mismong rebulto, kundi sa inilalarawan ng naturang rebulto. How about the adoration to Jesus Christ? Nakaharap ka sa rebulto. Sabihin ba, yung pagharap mo sa rebulto habang nag-a-adore ka kay Kristo, ang rebulto yung ina-adore mo, mali. Mali yun. Dahil veneration ang iyong naibibigay sa rebulto, samantalang adoration yun na napupunta kay Kristo. Kaya, yung sinasabi ni Alvin Sanchez talaga is against reality. Actually, mga kapuntos. Ha? Actually, wait lang ha. Actually, sa chat namin dalawa ni Alvin Sanchez, pakita ko sa inyo. Ganda kasi pakita ko sa inyo ang mga chat ni Alvin Sanchez para makita nyo talaga kung gaano talaga to katakot si Alvin Sanchez, ano? Ito yung mga chat namin dalawa. Asan na ba yung Kamuturan Ibutsyag Ministry. At itong buksan sa sa Open in Messenger. Ano ba ito pala ang palakihin to? Okay. Hipos. Dito ako nag-hipos sila, lobo. Isa puson bet. Si Divine Dire. Sige. Isa puson. Sana ko ha. Dili mo paon na kaya pumutahing puson. Hipos. Talaga si Divine talaga. Kahit pa paano. Okay, ate pakita yung yung naturang talak aming ni Alvin Sanchez. Tingnan niyo ha. Oh. Ayan o. Ito yung mga aming chats namin dalawa. Ito ko sa inyo, ayan. Okay. Sabi ito, Kamatuoran Ibutsyag Ministry. Ito yung kanyang messenger. Ngayon, sabi ko din sa kanya, unsay ingon nimo, why musukol nimo sa debate? Ikaw manggani ang di musukol nako kay nagpalaban kan dadaan maasin. Oh. Sabi niya wala raw lumalaban sa kanya sa debate. Tapos sabi ko, anong wala? Suklan bitaw ka na ako, palaban makandan maasin. Oh. So, ito ngayon yung Kamatuoran Ibutsyag Ministry. Meron siyang message dito kay Vilmar John Libradilla.
Bro, intawon pod feelings ra na nimo. Way musukol sa kuha sa debate kung ako ang katbang. Sabi niya. Way musukol. Eh nang sinatan ko siya, sabi ko sa kanya, bro, mamayang gabi ha, mag-live ka, tapasok ako ha. Magtalakayan tayong dalawa. Anong ginawa? Nagpalaban ni Dan Maasin. Tinawag si Dan Maasin para maging kanyang sidekick. At ang nangyari, si Dan Maasin ang nagipagtalakayan sa akin, hindi si Alvin Sanchez. Ramdam siguro ni Alvin Sanchez siguro na kapag nilabanan niya ako, siguradong tiklop siya. Yun. Yeah, yun ang nangyari, no? So nagkaroon ng matinding banggaan kaming dalawa ni Dan Maasin, hindi si Alvin. Nalugi si Dan Maasin sa mga katanungan kasi tinanong ko siya, alam ko naman hindi ako naglilimit sa kanila eh. Ako yung tipo na kapag nagtanong talaga, hindi talaga ako nagmamanipulate. Actually, tinatanong ko si Dan Maasin, sinong Bible scholar nagsabi, saang standard reference, pero siya na mismo ang nag-ipit sa sarili niya. Sabi ni Dan Maasin, hindi kami nakabatay sa Bible scholars. Hindi kami nakabatay sa mga standard references. Sige, walang standard reference, walang scholar. Next na tanong, saan sa footnote sa Bible mo nabasa na ang 10 hari ay nangangahulugan ng 10 kaharian? Walang binasa si Dan Maasin. Ang ginagawa Dan Maasin, yung una niyang naisagot, uulitin niya, and then titigil siya doon sa kung saan ako ulit nagtanong. Sabi ko, wag mo aksayahin yung oras, sagutin mo na lang diretso. Dahil hindi ma-control nila Dan Maasin at ni Alvin Sanchez ang pangyayari. Ang ginawa na lang ni Dan Maasin, pinaremove ako kay Alvin Sanchez. At ako'y agad nilang ni-remove sa kanilang live. Yun ang nangyari. Nagtulungan yung dalawa para ako paalisin. Tapos ano nangyari? Sabi ni Dan Maasin, maya ka na lang pasok bro pag tapos na akong sumagot. So hinayaan ko silang sumagot kasi remove na ako. Sabihin wala na ako sa kanilang live. Pero nanonood ako sa kanilang live pa rin. Hindi pa rin sinagot ni Dan Maasin. Ang ginawa ni Dan Maasin doon, policy of presumption. Straight to the point. Ano yung policy of presumption? Nag-assume sa isang ideya na wala pa namang napapatunayan. Straight to the point. Yun ang ginawa ni Dan Maasin sa naturang live ni Alvin Sanchez. At dahil hindi naman sinagot, so muli ako nag-join. Hindi na ako maka-request to join. Straight to the point. Tuluyan ng binlock ni Alvin Sanchez para ako'y makapasok. So, hindi na ako nakapasok sa naturang live. Yan ang nangyari. Ngayon, ipakita ulit yung aming ni Alvin Sanchez. Tingnan niyo ha. Sabi niya, Lo, Rigor, ikaw di ay ini? Sabi ko naman, sige, kanang inastiborsyo nga kan. Sukol na ako. Sabi niya, musukol juday ka sa akong tima. So, musukol juday kuno ko siyang tima. Lalaban pa daw ako sa kanyang paksa. Mudagan ka na, dagan na safety ang nidagan sa akong tima. Sabi ninyo, basta safety mudagan sa tima, but pasabot, ang tima walay klaro. Straight to the point. Kayang mga CFD, dili man na bogo nga mo engage sa tema nga binugo. Straight to the point. Imanin ninyo ha, ang mga CFD, dili na mo engage sa tema nga binugo. Usara ang akong naibalaan. Isa lang ang alam kong umengage sa tema na binugo.
Yung non-debatable. Sino? Si Dan Maasin. Straight to the point. Nagtawa ko doon kasi si Eugene Gapo naglabas ng tema. Patutunayan niya na ang pare alagad o sugo ng Diyos. Ito naman si Dan Maasin, abay biglang kumagat. Sabi ko kay Eugene Gapo, ba't siya kumagat? Non-debatable yung tema. Sabi naman ni Eugene Gapo, yun nga, non-debatable, ba't niya kinagat? nangyari, pilit na ini-exit ni Dan Maasin yung topic sa Roman Catholic priest. Hindi naman yun ang tema. Nang pinabasa ni Eugene Gapo, si Dan Maasin sa Malakias 2:7, tinanong siya, ayon sa binasa mo, sino ang sugo? Sabi Dan Maasin, pare, ayun, tapos. Tapos, di talos Dan Maasin doon. Bakit? Ang tema kasi non-debatable, kinagat, yabang eh. Straight to the point. Yun. Dahil kinagat niya, nabulagta siya. Tinanong siya, ayun sa binasa mo, sino ang sugo? Sabi ng Masin, pare, ayun, tapos. Straight to the point. Sabi ni Eugene Gapo, sige, ganito na lang ako, wala na akong ibang tanong. Nasagot yung gusto kong itanong eh. Sabi ni Dan Masin, wala ka na bang ibang tanong? Naalala ko si doon, si Marcin Kapapas. Ang tema ko, patutunayan ko ng inutusan na huwag kumain ng baboy ay ang mga Israelita. Sabi naman ni Marcin Kapapas, lagyan mo na hindi ang Kristiyano. Tama na to, sabi ko tama na to. Debatable na to. Debatable na to. Kasi ang aking kasing paksa kasi, ang Israelita lamang ang inutusan na huwag kumain ng baboy. Israelita lamang. Kung wala yung lamang, hindi debatable yon. Pinalagyan ko ng lamang eh. Sabihin, sila lamang ang inutusan. So tayo mga Pilipino, hindi tayo bahagi ng kautusan. Ang SDA natuturo, bahagi tayo ng naturang kautusan, ceremonial law, sa Levitico 11, Deuteronomy 14. So sabi, yung tema ko, nilagyan ko, Israelita lamang ang inutusan. Sabi niya, lagyan mo ng hindi kasama ang Kristiyano. Hindi na kailangan. Debate, affirmative yung stand, Hindi na kailangan. Siya, lagyan mo. Si Marcin Kapapas, layman ng SDA Bañadero Chapter, pinagbigyan ko na lang, nilagyan ko na lang. Kasi ayaw, baka hindi lumaban, binabigyan ko na lang. Baguhan pa kami noon. Lagyan ko na lang. Hindi kasama ang Kristiyano. Ayun. So, unang tanong. Sangayon ka ba na sa Biblia, Levitico 11, ang Israelita lamang ang inutusan na huwag kumain ng baboy? Sagot ni Marcin Kapapas, oo. Sangayon ako na sa Levitico 11, ang mga Israelita lamang ang inutusan dyan at hindi kasama ang Kristiyano. Straight to the point. Nang sinabi niya yon, pinalo-up ko. So, hindi kasama ang Kristiyano doon. Noong panahon yon, sabi naman niya, hindi kasama ang Kristiyano doon. Sabi ko, ay, doon na. Panalo na ako. Sabi ko, panalo na ako. Nagalit si Marcin Kapapas. Sabi niya, objection moderator. Huwag siya magsabi na nanalo na siya. Ha? Magtanong pa siya. Sabi ko, wala na akong katanungan. Sabi naman, ang aming moderator nun si Kenneth Bustamante. Sabi naman ni Kenneth, bro, kung medyo nakapapor ka doon, bro, baka pwede ka mag-follow-up question. Di nag-follow-up na lang ako. At may kasama si Marcin Kapapas na isa ring SDA layman. Matanda na. So, pagkatapos ng debate, tinanong siya ni Kenneth Bustamante. Sabi ni Bustamante sa kanya, bro, sa tingin bro, sino sa dalawang nanalo? Ang tinuro ng SDA na kasama ni
ni Marcin Kapapas, ako, ang Katoliko ang nanalo. So, si Marcin Kapapas nag-alboroto. Di niya matanggap na mismo yung dinala niya sa DXSY. DXSY yun eh. Kasama sa DXSY, nagdialogo kami. Actually, nasa YouTube yung ano nun. Tingnan hanapin sa YouTube, ha? Tingnan hanapin sa YouTube para may pakita natin. Ito. Tingnan natin pakita, ha? Ito, ha? Jando versus Marcin Kapapas. Kasi ano to? Wait lang, asan ba yung Marcin Kapapas? Nawala yata. Wait lang, Marcin Kapapas. Part 1. Lagyan natin ng part 1. Makakako lumabas. Wala na! Asan na kaya yung video na yun? Ha? Nawala. Wait lang, ha? Marcin. Imposible naman na ma-delete yun. Kapapas. Nawala nga. Nawala yung video ni Marcin. Dinilit siguro. Ay. Dinilit siguro yung ano. Yung video kaya nawala. Nawala yung video ni Marcin Kapapas. Tinanggal nila. Okay? Dahil tinanggal nila yun. Talagang natalo si Marcin Kapapas doon. Try ko lang hanapin naman yan. Baka sakali mahanap natin yung naturang video. Saan ko ba nilagay yun? Saan ko ba nilagay yung video na yun? Alalahanin ko lang muna, no? Try ko lang hanapin. Kung mahanap ko, ating bigyan ng komentary. Ganun din ang nangyari ngayon doon. So, ito naman si Alvin Sanchez, ito yung ginagawa niya. Wait lang, ha? Marami daw, CFD daw, tumakbo sa kanyang tema. Ha? Nga akong giandam para ninyo o sa mga pare. So, nagana siya ng tema para sa mga CFD sa mga pare. Sabi ko, ano ang tema mo? Unsa man na nga tema? Ano ang tema mo? Yon. Sagot niya, musukol ka? Lalaban ka ba? Sabi ko naman, ano nga ang tema mo? Unsa gani mong tema? Oh. Sabi niya, imong pamatod-an nga ang rebulto ni Maria na ay milagrog na igahom sumala sa Biblia. Straight to the point. Ang gusto niya, patunayan ko daw na ang rebulto daw ni Mama Mary ay mayroong milagro at may kapangyarihan ayon sa Biblia. Straight to the point. Ano nga yun sa Biblia? Ako po ng supakon nga way gahom o way milagro pinagi sa pagsunog o pagpulpog sumala sa Biblia. Straight to the point. Kana, mauna na akong giandam para sa inyong tanan. O si Darwin Anoverget Gano, si Eugene Gapo, ni Dagana, basin ikaw ay kaduharon. Straight to the point. Ay kaduha. Hidagan man kasi Padre, hidagan man kasi Eugene. Kana kay midagan si Padre, usare pasabot, diferensyado ang tema. Straight to the point. Oh, ngayon, anong response ko? Wala man minanudlo ana, dapat mohimo kag tema base sa among opisyal nga doktrina. CCC 2132 basaha gani awa sukwahi imong tema sa among opisyal nga doktrina. Ano nga nakalagay sa CCC 2132? Ating balikan. Religious worship is not directed to images in themselves. Straight to the point. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. Straight to the point. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Straight to the point. Ang tema ni Alvin Sanchez salungat sa opisyal nating turo.
Sa madaling salita, gusto niya ako manindigan sa hindi opisyal na katuruan ng Iglesia Katolika. Straight to the point. Ngayon, sino ba namang bopols na CFD ang kakasa dyan? Straight to the point. Oh, sino? Sinong bopols hindi kakasa dyan? Sige, kumasa na kayo mga CFD bopols. Straight to the point. Wag na wag kayong kakasa sa isang tema na non-debatable o irrelevant topic. Unang-una ha, unang-una. Ang topic ni no? So, ang tema ni Alvin Sanchez, isa tumatawag na irrelevant. Bakit? Hindi siya tugma sa opisyal na doktrina. Bagkus kasalungat pa. So, yun ang nangyari kaya walang nangyari talakayan. Ating tuloy na to ang video ni Alvin Sanchez. Muna nga atong iklaro lang ang Biblia tungod kay dunay mga tao nga dili mo tuo sa balaang kasulatan apan gaangkon sila nga ila ang Biblia. Oh, meron daw mga tao na hindi naniniwala sa banal na kasulatan kahit na inaamin nila na kanila ang Biblia. Teka ha. Wala akong maalala na merong nag-aangkin na kanila ang Biblia. Wala akong naalala na merong nag-aangkin ng Biblia pero hindi naniniwala sa Biblia. Sino kayang relihiyon ang nag-aangkin na siyang gumawa ng Biblia pero hindi naman naniniwala sa Biblia? At very illogical. Bakit? Ba't ka gumawa ng Biblia ayaw mo naman palang maniwala? Unless si Alvin Sanchez ang illogical. Straight to the point. Sa kanila kasi, kapag yung ating sinasabi, salungat sa kanilang gusto, mga gusto ng SDA, sabihin nila, sinasalungat natin ang Bible. Pero ang totoo, sila ang sumasalungat sa Bible. Baka merong SDA gusto magipagsubukan dyan. Ano, patunayan ko sa inyo na kayo ang sumasalungat sa Bible. Marami akong talata na nagpapatunay ng SDA sumasalungat sa Bible. Isang halimbawa. Ha? Buksan ko muna yung aking Biblia. Hindi ko pala nabuksan ang aking Biblia pala. No. Isang halimbawa na ang SDA hindi sumusunod sa Biblia yung mismong sinabi ni Kristo sa Lucas 10:8. Wala pa akong nakitang SDA na nakatupad nun. Na? Ano ba sinasabi sa Lucas 10:8? Kapag kayo ay nakapunta sa isang lungsod at kayo'y kanilang tinanggap, kainin ninyo ang anumang ihain nila sa inyo. Ngayon, pag ang SDA nagpunta sa lugar ninyo, nangaral doon, tinanggap ninyo, bigyan nyo ng humba, litson baboy. Pag hindi kumain yan, ibig sabihin, sinasalungat nila yung Bible. Sila ang sumasalungat sa Bible. Hindi na nga sila ang gumawa, sila pa yung sumasalungat. Isang talata pa lang yan. Dami kong alam ng talata. Sinasalungat ng SDA. Oh. Gusto nyo malaman? Debate kayo sa akin. Tawag lang. Tawag lang. Kung gusto nyo malaman, ano ba ibang talata? At to confirm na rin, kung ito ba'y kanilang nilalabag talaga o sinusunod, tawag rin. Tanungin ko kayo ngayon sa mga SDA, pag kayo nakapunta sa lugar namin at ito'y pinagandaan ko ng lechon baboy, kakain ba kayo? Pag hindi kayo kumain, pag hindi kayo kumain, ibig sabihin, talagang sinasalungat nyo ang Bible.
Tandaan nyo ha, kainin ninyo ang anumang pagkain na inihahain nila sa inyo. Pagkain ang ilalagay dyan ha. Pag sinabi pagkain, nasa menu yan ng mga restaurant, mga karinderya. Halimbawa, pinakbet. Oh. Nasa karinderya ba yan? Meron. Nasa restaurant ba yan? Meron din. Oh. Cake. Nasa karinderya ba yan? Wala. Nasa restaurant ba yan? Yes. Kinakain. Spaghetti. Nasa karinderya ba yan? Wala. Nasa restaurant ba? Yes. Kinakain. Oh. How about dinuguan? Nasa karinderya ba yan? Yes. Nasa restaurant ba? Wala. Pero, kinakain yan. Pag sinabing pagkain, kinakain ng mga tao yan na inilalagay sa public display, gaya ng karinderya at restaurant. Nakapagtataka lang sa mga taong ito, sabi ni Daig, if you eat anything, you eat dump truck. Straight to the point. Yun lang kay dito Daig. Hindi ko alam ba't yun sa kanilang isip pumasok. Sabi mo, kabisa kunsa. Oh, yan kang dump truck. Pagka ng dump truck, tapos istorya. Ayan. So, isa yan sa mga ebidensya natin na yung mga Seventh-day Adventist talaga, ewan ko na lang kung saan yung mga utak kinuha. Straight to the point. Okay. Continue tayo. Pero wala sila nakasabot niini kung unsa ang gipahimangno sa Ginoo. So kini nga mga picture sama ana og kini mao na usa ka sign og kini sa pagsimba sa mga demonyo nga gihimo nilang Diyos ang maong rebulto. Ano daw? Michael, open it. Ha? Ano daw? Yung video, yung pictures na nasa tagiliran ng ano niya. Open the bubbles, she said, the bubbles. Michael, the bubbles, not the door. Oh. Sabi dito, yung picture na nasa tagiliran niya, yun daw ay isang batayan. Yung mga pictures niya, edited. Straight to the point. Ha? Edited. Tingnan mo, Satanas, sige lang mga bulag, sambahin ninyo si Maria na isang tao lang gaya nyo. Total, hindi naman niya kayo maririnig at masaya to. Marami ako may sasama sa impyerno. Patakar ang istorya. Patakar ang istorya niya. Alam nyo, Satanas galit kay Mama Mary. Ba't niya papayagan na ang mga tao magbigay galang kay Mama Mary? Ang tawag dyan, Alvin Sanchez, katangahan. Straight to the point. Ha? Dahil hindi kailangan tinuro na Iglesia Katolika na sambahin si Mama Mary. Walang turong ganon. Maglabas tayo ng isang referensya ha, kung anong official na katuruan ng Iglesia Katolika. Dito tayo ngayon sa Our Catholic Faith. Ano sinasabi sa Our Catholic Faith? Wait lang ha. Ano tayo sa larawan? Our Catholic Faith. Anong sinasabi rito? Yan. Ipakita. Our Catholic Faith. Sabi dito, thus the first commandment forbid us to honor the saints in heaven. Ano daw? Honor the saints in heaven. Honor. Just like how you honor your mother and your father. The first commandment does not forbid us to honor the saints in heaven, provided we do not give them the honor that belongs to God alone. Provided we do not give them the honor that belongs to God alone. So, ibig sabihin, may honor rendered to an ordinary person and may honor rendered to God alone.
devotion to the Blessed Virgin Mary. Yan ha. And veneration of the saints are not opposed to the commandment to adore God alone. Yes, hindi siya opposed. Hindi naman natin tinuturing ng mga Diyos sa mga santo. Kaya pag sinabi mo yan ay Diyos-Diyosan, nasa iyo ang diferensya dong. Straight to the point. Paano magiging Diyos-Diyosan kung hindi naman dito kinikilalang mga Diyos? Ang tawag ng mga Pilipino dyan, utak talangka. Ha? We do not worship the saints. Straight to the point. Ulit. We do not worship the saints. Straight to the point. Hindi pala eh. Eh, ba't yung sinasabi yung sinasamba? We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. Yung mga santo pala, mga servants of God at special friends of God. Pwede ba ang ano niya, ang servant niya rebulto? Straight to the point. Sa madaling salita, yung mismong rebulto, hindi yun ang mga santo. Kundi rebulto ng mga santo. Straight to the point. Para lang ganito, sample lang kayo ha. Ang pambansang bayani ng Pilipinas ay si Dr. Jose Rizal. Ngayon, tanong, may nakita akong rebulto doon sa plaza. Rebulto ni Jose Rizal. Pwede ko ba sabihin, nakita ko ang pambansang bayani ng Pilipinas nakatayo doon sa monumento? Tapos sabi naman ng mga taga Kalapi Bohol, "Oy, yung aming plaza meron ding rebulto ni Jose Rizal." Sabihin ko naman agad, so dalawa ng ating pambansang bayani. May isa sa Loon, may isa sa Kalapi. Ayun yung mga taga Luneta naman, reklamo din. Oy, meron kami sa Luneta. Meron kami itong rebulto ni Jose Rizal. Ay, sorry, 3 na pala ang ating pambansang bayani. Ganon. Ang tawag sa ganon, utak talangka. Straight to the point. Kahit sinong Pilipino, hindi papayag na sasabihin na ang pambansang bayani ng Pilipinas ay isang rebulto. Yan ha. Hindi rin. Meron pang yung imahe sa Sigaw sa Pugadlawin. May mga rebulto doon. Landis Bonifacio, si Nagigol del Pilar, no? Mga bayani nandoon ang nagsisigawan. Sigaw sa Pugadlawin. Ibig sabihin ba, yung mga sumigaw doon, mga rebulto? yung markang sigaw sa Pugadlawin, may mga rebulto dyan, ganun ba? Mali. Mali talaga. Kaya si Alvin Sanchez, nang sinabi ko sa kanya na palitan mo yung topic mo, gawin mong debatable. Ang sabi ni Alvin Sanchez, ayaw nagdagan istorya. Straight to the point. Ayaw nagdagan istorya kay maunay akong tema. Straight to the point. Alvin Sanchez, hangal ra ang mupato sa dili na mo kanang official teaching imo ipatindog na mo. Onya, nang gitudlo sa mga tao nga naigahom ug naigaba ang rebulto ni Maria sa mga tao. Asa man sa mong sisisi? Straight to the point. Kamo niya ko ipakita sa mga tao
Kung tinuod ba ng inyong ipanudlo aron makita sa public, ngano patindungon mo sa tilin ang mo teaching? Dumdum ko ni Kan. Nalala ko si Rapido. Sabi ni Rapido, sabi ng tindera, pampaswerte, bili na kayo. Pampaswerte pala, ba't pinagbibenta? Tama. Pampaswerte, ba't binibenta? Suluhin mo na lang. At saka hindi katuruan sa Iglesia Katolika ng mga rebulto ay pampaswerte. Yan ang malaking problema sa mga mga marites na mga Adventista. Kung ano yung mali, yun ang ipinalilitaw na katuruan. Kung ano yung katuruan ng opisyal, ayaw tanggapin. Gusto ni Alvin, sabi, at ito pa, ating tuloy itong magbabasa. Sabi niya, kung dili ka ayaw ipugos, kay moonay akong tima para nyo tanang mga saved o pare. Sa madaling salita, dili yun musukol si Sanchez o ng debate. Dami, klaro. Ano ni? Ano yung tawag? Hello? Ayaw diri mama kay ako ning gamiton sa akong one worth. Ato ka, Michael. Michael, enough that. Sige, ako lang, matulak mo, ako. Ako lang ningin. Pulbida. Sige. Ako ning gamito sa live na ko. Okay, no? So, gayon ta. Sabi niya ito pa, sabi ko dito, muhimo ganig tema kanang debatable ba patira-tira ka sa amua wa man kasabot sa among doktrina. So akong gisensay sa kanya yung ang sisisi natin. Anong sabi ni Alvin Sanchez? Dili ko mutubay nimo, mao nga ikaduha na ka ni Eugene Pilipino nga midaga na. O na si Alvin Sanchez, talawan yun ang dako. Straight to the point. Pakunwari, nagahamon, may temang inihanda, pero ang tema naman, hindi official teaching ng Katoliko. Kasi alam niya, kapag official teaching, lalabanan siya talaga ng CFD. Takot siya labanan ng CFD. Yung kanyang tema, yung tema na hindi papatulan ng Catholic Defender. Bakit? Kasi ang tema, mali. Yun. Ha? Sabi po ni Alvin Sanchez ito, ayun o, sabi ni Alvin sa akin, kung tinood ng inyong pagtulunan, dawata ang akong tema, ayaw na dagang rason. Straight to the point. Nga akong tubag, ang among doktrina, among pagtulunan, tinuod ka na. Pero ang imong tema, di na mo na pagtulunan. Straight to the point. Ang tawag ng Tagalog dyan, utak talangka. Straight to the point. Yan ang tawag ng dyan, ng Tagalog dyan. Sa mga ganyan. Alidre. Pakunwari daw na lalaban sa debate, pero ang temang inihahanda, yun namang temang alam niyang mali na tema, alam niyang hindi katuruan ng Katoliko, para masiguro niya na wala talagang Katoliko ang lalaban. Kaya nga sabi, palitan mo ng debatable para magkadebate tayo. Sabi niya, kung ayaw mo, huwag mong ipilit. Sa madaling salita, takot talaga si Alvin Sanchez. Kung talagang matapang si Alvin Sanchez, dapat ang tema niya debatable. Hindi irrelevant. Straight to the point. Napaka-irrelevant nun. Pinisinta ko na yung teaching natin sa CCC 2130 to 2132. Pinisinta ko sa kanya, pinakita ko sa kanya, pinabasa ko sa kanya. Ano pa rin ang kanya sinabi?
Huwag mo na lang ipilit. Ikalawa ka na kay Eugene Gapong tumakbo. Kamuka po namin. Mama! Eh? Yan lang ah. Kusang ko lang ni Medyo lang. Ako ning asa ka nanawag na ko sa kuha ka nanawag sa JD Alabado so kuning ibalin sa Pikas. Ako sa natangon ning kandirib eh. Musing mo broadcast. Wala kasi kaming monitor para kay Sainara. Yung ginagamit, cellphone, pang monitor. Yan, lipat ko na lang. Wait lang ha. Ano ko muna to? Tutun sa kabila. Yan. Ito na lang para hindi tayo marinig doon sa taas. Marinig ni Divine. Okay, so tuloy pa natin yung kanyang video. Sinabi niya rito. Gipadayag Kapitulo 9, versikulo 20, ang pulong sa Diyos. Ang pundok sa Simbahang Katoliko, ang mga membro ni ini, sa diha nga sila mga sa Ribulto ni Maria. Taka kang istorya di ay. Taka istorya. Unsa mga mga sa Ribulto ni Maria pataka istorya. Mao na diferensya na niya. Mga dito sa Ribulto ni Maria. Oh, PDF. At balikan yung ano. CCC 2132. Religious worship is not directed to images and themselves. So, ibig sabihin, dili ang Ribulto ang gipangajian. Oy! Ha? Alvin Sanchez? Sumala sa CCC, Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. Religious worship is not directed to images in themselves. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. Ibig sabihin, sa opisyal na katuluan ng Iglesia Katolika, hindi kami dumadalangin sa Ribulto ni Maria. Pataka, radyo kang istorya. Straight to the point. Salamat ka, wala ka sa kutubangan. Taka, radyo kang istorya yun. No? Oh, tuloy natin. Naulipon sa demonyo. Takag, tabi. Kaya, hindi ako nagsisisi na iniwanan ko sa Badista. Bakit? Totoo yun. Yud-yuron sila sa impyerno. Ano naman? Mga bakakon, makingdag ko. Straight to the point. Tungod sa ilang kabakakon, murag sa ka ng ano? Dinadutlan o kaulo. Ano? Basa daw sa mga comment ninyo, okay? Sa mga comment na tayo. Okay tayo sa mga comment. At simulan ng pagbabasa ng mga comment nila. Okay, so at simulan dito sa pinaka una. Dami na palang ano natin. Messages dito, no? So, ating basahin yung mga comments ninyo. Okay, sabi dito ni Freddy Mendoza Cabardo, nako sinungaling yan si Alvin Sanchez. Sabi ni Entel August Furacan, di pa ilalaman niya bro nga kampon siya sa
Ikas kay kontrahan man niya ang inahan sa Ginoo. Yes, klaro. Ha? Okay na, wait lang. Ang pagro-rosaryo, sabi ni Milagros Barredo Magno watching from Canada. Good morning everyone. Sabi ni Monching Kaling, ang pagro-rosaryo ay gawaing kabanalan na napapalapit ka sa presensya ng Diyos at natuto kang sumamba sa Diyos, adorasyon, humingi ng tawad sa Diyos sa mga kasalanan, contrition, magpasalamat sa Diyos, thanksgiving, humingi ng gabay at protection, supplication, at nakakapagligtas ng kaluluwa sa purgatorio na makatawid sa langit, lalo kung sa lamay ng patay ay ipindarasal mo ang kaluluwa ng namayapa through deeply faith to use rosary. Rosary po, dili po rosay. Nakakapagligtas din ito ng kapahamakan. Nagdasalit ako ng rosaryo ng gabi, kinabukasan balik trabaho. May disgrasyang naganap imbis na ako madali, ibang tao ang nadisgrasya na minuto lang na pumalit sa akin sa ginawa ko pagpapahangin ng gulong ng truck. Pagpalit niya ay biglang sumabog ang gulong sa nilalagyan ng hangin, flat. At ang rim nito ay tumama sa paan ng tao, bali ang buto nito. Kung hindi ako napalitan nito na ako ang gumagawa, ako tinamaan ng rim ng gulong. Nadisgrasya ako. Nadisgrasya ako. Kaya ang conclusion ko, nakatulong at naging protection ko ang pag-grocery. Kung alam mong gamitin ito sa pagdarasal. Pero yung tinamaan, hindi ko alam kung nag-grocery yung tinamaan na yun. No? Freddy Mendoza Cabardo, dapat palitan ng pangalan ng programa niya ng kasinungalingan ni Butiag. Agree ako dyan. No? Na kanilang programa palitan ng kasinungalingan ni Butiag. Wait lang muna ha. Ayan. Para marinig ko yung ano natin. Wait lang. Okay. So tuloy tayo, ano? Sabi ni Rich Banares, may recent post pa siya, yung kinontra niya yung post ng isang sabi tungkol sa Luke 1:46-48 na sinabi ni Mary, all nations shall call me blessed. Yung pangontra niya, Luke 1:38 na nagsabing, I am the handmaid of the Lord. Naglibog ang ulo ko kung ano ang connection ng sagot niya sa post ng CFD. Kunigin ko na ito, bangag lagi. Okay, nangimo anak. No? Sabi naman ni Freddy Mendoza Cabardo, talawan man din ni si Alvin Sanchez. Yes! Talawan na siya. Sabi naman ni Intel August Purakan, iya pa jud gi alang-alang bro, dito na lang unta si Jan nagpalaban ni Baka Claris. Kunwari daw, atrasan daw siya, huwag siya may atbangon. Ni atbang ko niya, nagpalaban ni Dan Masin. Iyaw na Alvin Sanchez. Isog kuno ay, kung siya kuno atrasan kuno siya. Atrasan si mong takal tabi. Hindi siya atrasan. Basta patas lang unta. Problema manggod niya, ang iyang tema irrelevant. Irrelevant ang tema. Ano Alvin Sanchez, puro ginayayaga-yaga. Isa rin yan si Dan Masin, birahan na sila Alvin Sanchez bro. Usap po na. Problema ni Dan Masin. Akala mo ha? Sabi ni Dan Masin sa kanyang video. Kung sino gusto magipagtalakayan kay Alpi Haba, kontakin niyo ako. Kinontak ko si Dan Masin para ikunin ako kay Alpi Haba. Anong ginawa? Inagaw ni Dan Masin ang atensyon para hindi ko malabanan si Alpi Haba.
Tapos kami nagbangayan dan maasin na nangyari, puro yaga-yaga. Wag yun ay kwan dan maasin ba? Wag yun ay tarong ng kistor tawanan na. Tapos tabuso ko siya og kanang kuan, kanang dili na lang unta mag-post ni si Alvin Sanchez tag mga isog kunuhay siya. Anya pag sisulta palaban dan maasin. O mananalok dan maasin kay naka-debate ni dan maasin di lang kausa di lang kaduha. Ang problema man god, sige na lang siya sumo baya kay nagnawong. Straight to the point. Mo kay gnaw pangutan na to unsay meaning ng 54 diya sa kuan bro, sa mga gikuha nga CCC bro. O kabaluan na. Straight to the point. Hindi pa na footnote number 54. Nasa obos bro, ingon dire Deuteronomy 5:15 sakto ni sayo. Wa ko baluan na. Straight to the point. Turbida. O na. Wa gyud talong nila basta SDA debater, wa gyud yung mga talong na. Alpihaba. Si Alpihaba. Umalis sa Katoliko. Bumalik sa SDA, alam niyo anong problema doon sa sa simbahan na tinatatabuhan yan. Pag kumain, hindi nagugas ng plato yan. Ha? Nagbubuhay mayordomo. Kanya, naay kuan si Padre Julian. Padre Julian ba to? Naay ka nang mga bisita. Wala pa kan ani Alpihaba. Ingon siya, mangaon day mo? Ano mo nagpahibalo? Sa dihang milayas na si Alpihaba sa simbahang Katoliko, iyang kwarto giukay daghag sobre kinuha gika sa mga halad. Oh. Anong tawhana manguha din na kwarta. Unya sa dihang kanang driver ni kung sa kapare, no? Ako tong interview, ako may nag-interview ato. Sa kasuko niya kay basig siya motoy nagsumbong-sumbong. Gitigbas ni Alpihaba. Pero ang sundang pinabalik. Nya karon kay giblatter naman tuwa dagan sa Sabadista. Muna. Kay kung Katoliko ang iyang daganan, i-surrender man siya. Unang ano di siya i-surrender, taguan siya, Sabadista yung gidaganan. Muna ron na si Alpihaba sa SDA. Unya conversion story, basura. Straight to the point. Conversion story. Kung nagkatraso si Alpihaba, hindi mo mugtuan ng mga istorya na. Reklamo siya, mingon siya karon nga namutbot ko. Na ako interview, na ko ang video. Oh. Ako ang nag-interview mismo sa mga pare. Huwag siyang driver. Totoo ko gayan di oro. Before ko ni uli, kaminduan ni James Cosensino, i-interview yun ako daan. Ni kitagano ko pa si Brother Wendell. Amo ni binuhatan ni Alpihaba. Una iyang conversion story, basura na. Straight to the point. Nikontak ko ni Dan Maasin para makalaban si makatalakayan si Alpihaba. Ang ginagawa Dan Maasin, sinasalo niya, kumbaga inaagaw niya yung atensyon. Nung nalipad yung aking atensyon kay Dan Maasin, nakalaya na si Alpihaba, nakalaya na. Kami dalawa ni Dan Maasin na. Resulta, wala yung klaro. Pagkawag klaro yun. No? So, sabi din ni hanggang lang ako, 11:15 lang pala, no? Kasi baka biglang mag-run out. Good morning to JD watching from Sukat, Muntinlupa City. Have a wonderful day to you, bro. Thank you so much for your never-ending to preach the words of God. So knowledgeable
and sa educational preaching and teaching, reg Bible, history, and references. Okay. Bet kabatingan, happy Tuesday morning everyone. Okay. All SDA pastors and evangelists pulos mga bot-boton. Correct. Minsan man yung ipresenta sa ko nga SDA evangelist o debater na dilibot boton. Naa ba? Sigurado ko, wala. Wala. Matagalog, Mabisaya, Ma-English, basta SDA evangelist, bot-boto na. Unang tanong pa lang, totoo ba ang sinasabi ng SDA na si Emperador Constantino ang founder ng Roman Catholic Church? Totoo yun. Asan mo mababasa? Tuod si Jeffrey niya to, nag-post Jeffrey niyan nga ang founder daw sa Roman Catholic daw si Pope Constantine. Ha? Nag-post si daro. Si kuan na po si Jeffrey niyan. Oh. Mauni ang founder sa RCC, Pope Constantine. Wait lang. Okay. So, yan yung ano nila. Available ba si ano ngayon? Si ano yun si Jeffrey niyan. Baka sakali online to pinito tawagan. Jeffrey niyan, hindi siya ano. Okay ha, okay, itong kolon ha. Unsa si Pope Constantine among founder? Asa man na mabasa? Oh. Kung available ka, tawagan ta. O online ka, tawagan ta ka ha. Online ka, tawagan ta ka ha. Be ready. Oh, be ready. Tagnaon ako daan. Di ni mo hatag kung available time si Jeffrey rin yan. Okay, so continue po tayo. Okay, dito tayo ngayon sa comment naman tayo ni Blessing Jamero Tuyor. Ang nawong po daning pastor edited sad sama siya gibuhat ng mga picture sa iya kilid. Yes, edited talaga. Sabi naman ni Marvin Golani, good morning bro Jando watching from Lingating Baungon Bukidnon. Sabi naman ni okay, no? Sabi naman ni Grace Kim, meron SDA bro Jando ang sabi na pinakain daw si Bahinting tapos gawan-gawan daw ng kwento. Pareho karean. Si Bahinting, ito talaga ginagawa talaga namin ito no na mga Katoliko. Bagay na hindi kayang gawin ng SDA. Kami ini-invite namin ng mga protestante pastor elder sa aming kainan. No, kainan. Para pagdating sa kainan,
magkwentuhan lang, magkwentuhan lang pero wala namang usapan tungkol sa doktrina. Ano lang, ano lang, open lang. Mag-usap lang tayo habang kumakain. Walang pag-uusap patungkol sa doktrina. No? 'Yun. Hindi kayang gawin ng mga SDA 'yon. Kasi hindi sila makapagpigil na hindi sila makapagbangayan. Okay lang naman. Basta marunong sumagot pag tinanong. No? Maganda sana kung meron tayong kapitbahay na SDA dito para ating imbitahin dito palagi isang talakayan. Kaso nga lang, walang SDA sa Valencia. Wala. Sabi ni, ay nako, si Alvin Sanchez pa, puro dakdak lang ang alam. Buboy Giliaco, Burjando, tagay ko imo cell number bro. Pwede ka na sa screen bro. Muna ko number. Nasa screen, muna ko number na ko bro. Buboy Giliaco. Phone book na. Save na, muna number na ko. Okay, Ipen Cazamera. Izenya, why ka-challenge debatihon ang mga sulpot, 0 IQ. 0 IQ. Kala mo magtema ka, tapos natin mo irrelevant, hindi official na turo. Sino ba namang papatol dyan? Ruel Balala, ayaw talaga nila tumanggap ng pagkakamali kahit tama na mamaliin pa rin nila kasi wala sila wisdom. Tignan nyo ha? Ang mga SDA dyan, parang, immune na sila sa mga ganyan. Immune na. Wala na silang pakialam kung sila nagsisinungaling. Ang sa kanila lang, preach lang ng preach, patrending. Okay, tuloy po tayo. Sabi naman ni Marvin Gulani, tuyo niya bro nga kana tema kay kundili ko mo debate mo ingon dayon mga SDA hadlock ang mga CFD. Oo, tinuyo. Tinuyo. Alam niya kasi na yung tema niya hindi official teaching. Based lang sa kanyang sariling unawa. Tapos pag sinabi ng Katoliko, di yan ang aming turo, ayaw mo lumaban, ayaw mo, di wag. Titakbo ka na. Pag yan kaya ating ginawa sa mga SDA, lalaban din kaya sila? Ha? Lalaban din kaya sila? Sabi natin, patunayan nyo, si Kristo pumasok sa simbahan ng SDA at doon nangaral ayon sa Biblia. Lalaban kaya yan? Lalaban kaya yan? Hindi lalaban yan eh. Pag may lumaban, nako, patawa na yon. Manuel Montaras Navarro. Good morning po, Brother Jando. Good morning to all brothers and sisters from Cabuyao, Laguna. Sabi ni Betty Aginia, nako si Alvin Sanchez, pulos kasinungalingan yan ang mga ginagawa niya, mga may araw yan, singilin ng Diyos ang pagkasinungaling niya. Sana. Para managutin yung taong yan kasi wala na siya pakialam kahit yung kanyang mga pinasasabi kasinungalingan. Hindi na siya tinatabla ng hiya. No? Hindi na siya tinatabla ng hiya. Straight to the point. Mahirap yan. Psychological problem na yan. Nakalain nyo? Okay. Isugra na siya sa bakak, sabi ni Marvin Gulani. Muli hatulan hilot. Diyan doon sa orasa sa clubber si Padre D. Patanaw sa skedi Padre Sir. Nasa ito ka sa clubber? Tanawa sa iyang kuan. Tinan natin sa ano niya.
tingnan natin sa ano ha, sa Telma ba? Telma. Okay, so pinapuntahan ko si Sainara kasi umiyak si Sainara. Okay, tingnan natin dito ha. Darwin and Berget Gano. Nag-post na ba si Padre Darwin sa kanyang mga talks? Claver. Wala siyang post about sa Claver. Wait lang po muna ha. Ayan. So, walang post si Father Darwin about sa bagay na yan. Sa Claver. Walang post si Father Darwin po tungkol sa Claver. Wala po. Okay, Marvin Galani. Mayo, ano nila bro, rebato na lang na sila sa kung atake. Atakihon po na to. Mo lagi. Sige tayo ning rebat. Sige tag rebat. Pero huwag kita gaatbang. No? Pangit ba ya? Hindi ka tawagan ron? Ha? Mao man na nagtukod sa RCC pag ano inyong founder tawagan. Dili answer. Tubaga. Kay contradict na bugka sa uban. Kay contradict na bugka sa uban. Ayaw ka. Hadlock na ako, 3 media baya ka. 3 media member baya ka. Isa man eh. 3 media member baya ka. Ayaw ka, hadlock. Itong ano rin ba eh.
Nag-ano si Jibril niya, nagre-reply siya. Ikaw ray 3 media taslakan. Ikaw ray 3A media taslakan. Ha? Tubaga, wa mga kamahadlok. Tubaga, wa mga kanahadlok. Ha? Tubaga, wa mga kanahadlok. Waga to kotro. Oh, ayaw palunga. Nga palungon man. Ayaw palunga. Live ta ka gitawagan aron live pod nila makita. Tawagan aron live pod aron sa live pod nila makita. Nila makita nga perte nimong hadlo ka sa ko Ah. Tawagan aron sa live po nila makita nga pwede nimong hadlo ka sa ko What time ko nimo tawagan? What time ko nimo tawagan? Kay i-live na ko. Sige. What time ko nimo tawagan kay i-live na ko? Ano mo reply ba ni be? Pag mata na, Osbon ko, wala yun ni-reply. Osbon ko. What time ko nimo tawagan kay akong i-live? What time? Di na mo reply si Jipirio yan, no? Di na siya mo reply. Tanaw, at ipakita yung ipakita yung chat ng dalawa ni Jipirio niya na. Ayan. Ating palakihin to. Ating palakihin na niyo, lakihin natin to yung ano ni Jipirio niyan. Dalawan man ka. Tawag. Ang iyang reply talawan man ka. Tawag lagi. Tawagan ta ka tubaga ha. Tawagan ta ka ha. Taka ha. Tubaga. Tawagan. Tubag ba? Palongon? Ano palongon man mo? Ano palongon man mo? Ato ni kanon si Jipirio niyan para makita ni yung mga may usab po ni mura po ni ka ng si Alvin Sanchez patira-tira ba? Ulo ra ba kani kay 3 media ra ba ni? 3 media member. 3 media member. No nya mahadlok. Pila ra may pagtubag? Pila ra may pagtubag? Pila ra may pagtubag? Bisag 2 minutes lang. Bisag 2 minutes lang. Ato na bisag 2 minutes lang. Tawa, taslak ka no? Bisag 2 minutes lang. Hadlock jud? Hadlock jud? Dalawan man ka kanus Sige, when man. Kana atong tema. Russia TV ta. Pamatud-an nimo na imong post. Ayaw usba. Kay imo ng post.
Kana. Sa Russia TV ta, sa Russia TV. Ano daw mukha ba ni? Russia TV ta. Sumangil yun, di pwede niya na talawan kaysa nga tanan. Talawan kaysa nga tanan, di pwede niyan. Yun na. Tanong kong diribe. Sumangil pag mga istorya, dagang pag istorya. Natin alam ko diritso. Langit tabi. Tabi puros ang resulta likay lang gihapon. Tapos tao di na mo likay. Yan, sige. Tanto ani mo nga imong post ayaw usba kay imo ng post. Oh, usbunin niya ro kay hadlok mo ni siya. Ha? Kita sa ko live mo mga reply. Kita. Ayos sa live imong mga reply. Nako imong mga reply lang tawag ani. Imong mga reply. Sa live nako imong mga reply. Ha? Ano to? Makita. Para makita nila ba nga talawan jud ka, para makita nila ba nga hadlok jud ka. Ayan nyo ha. Nag-post siya na si ano daw si Pope Constantine daw yung ano yung founder pamatod nga si Pope pamatod nga si Pope Constantine among founder. Constantine among founder. Sige. Pamatod nga si Pope Constantine among founder. Basta sabihin nyo, gumagawa ko ng kwento. Siya yung nag-post niya, no? Jeffrey rin yan. Mauni ang founder sa RCC. At isayin ko sa kanya yung ano niya, yung screenshot na yan. Okay na ito timahon. Atong mo gani na atong timahon. Ayaw ka hadlok, 3 media ka. Hadlok, 3 media ka. Ayaw kayo mo gilay para makita nila pag ano yung founder. Akong gilay para makita nila nga akong gilay para makita nila daghang kagrason. Makita nila daghan kag rason. Daghan kag rason. Daghang kag rason para dili musukol, dili makasukol. Kung gilay para may daghang kag rason para dili makasukol. Kita nila nga tawagan ka di ka motubag. Hadlok na si Kuan, jipirin yan. Tawagan na ito Gotro para magkuhan niya nga kuhan siya. Calling. Wala pa rin sagot si Jeffrey rin yan. Wala pa rin response si Jeffrey rin yan.
Wala pa rin response si Jeffrey din yan. Wala talaga. Walang response. Sobrang natakot si Jeffrey rin yan, no? Kung gilay, para makita nila nga daghang agrason para dili makasukol. Oh, didn't answer talaga. Jeffrey rin yan, didn't answer. So, wow, yun. Di mo tubag. Oh. So, di mo tubag, no? Paring ano makadaghan. Wag yun ni tubag si Jeffrey rin yan. Kung mag-live siya, mo request og sulod. Di ta pasudlon. Ha? Ang ilang rason, ilan na lang kaminuto ko no, iko siyang dalikyat. Live. Dapat aning matanga sa kuan. Ha? Yan lang nga to sa trapuhan eh kay. Na dirty ba na screen eh kay tuwa man bubbles. Oh. So, yan. So, yun ang ano natin. Si Jeffrey niya talaga, ay talaga sumagot. Pag nag-live siya, tapos nagdumakdak, tapos mag-request ka to join para makapagtalak yan sa kanya, ayun tanggapin. Ang reason niya, ilang minuto na lang ako, meron lang akong 5 minutes. Mataas pa yung 5 minutes, oy! Meron akong 5 minutes ito. So, hindi na ako tatanggapin, hindi na ako mag-accept, ha? Sige, comment lang kayo dyan, ha? Comment lang kayo dyan. Nagkahawa-hawa na sa dalawang si Sarmiano. Si Sarmiano, si PTR James, at si ano, ayaw na magipatala yan sa live. Tayo naman, invite tayo ng invite, ayaw naman tumawag. Pero, may sinabi si ano dito, si Jeffrey rin niya, ingon siya dito, akong tawagan, ugma, puhon. Ano na bang puno? Ano ba ni klaro ni puhon? Ano? What time ko nimo tawagan kay i-live na ko ingon siya ugma pohon. Tanawon tag manawag ba ni ugma pohon? Lain na ba niyang pohon niya kay walay klaro niyang pohon dapat ugma klaro. Unlock Jeffrey din yan. Dili ni ang ngayon ibutang stream media dapat itang-tangong stream media niya kitalawan. No? So, dili worth it si Jeffrey rin yan sa Trey Media kahit og kano mo, talawan man. Na-video nila ni Strongman og ni Rebaton. Ingon nila, hadlok na si Father Darwin magigdebate ni Strongman, ako regi luod sa ilang strike. Style. Hadlok. Nagpasudlon si Kuandere, si Alado dire, di mo sugot. Hadlo, Alado. Sulod dire, di mo musulod. Para daron yung gusto, wala mo laing choice kundi mo sulod sa Bohol. Manya, o gusto niyo makadebate sa para daron git gano, wala mo laing choice mo sulod mo sa Bohol. Kaya, hatagan mo niyag panahon. Dati man manggalit si Rian Fuentes ug si Kuan, si Ismael Bahinteng, ikaw pa kahay dili atimanon, panggaon pa ka dire. Nya ini kuli ini mo, mutira na buka, baga na jugag nong. Kuman ka atimanon niya, mutira ra gyapon ka, no? So, mo na may tabo. Okay. Di na ako kutob kay tipaniod to na. Baka konjug kayo ning mga sulpot kay sila ray nag-ingon nga si Pope Constantine. Pero sa Google imo pangutanon si Paul sa si mutupag man og Jesus Christ. Puto na gina sila lagi. Abi ninyo sa tinuod lang. The more na sila mamakak, the more may makapabor.
mga protestante, the more kayo magsinungaling, the more kaming nananalo. Bakit? Dahil nakikita ng karamihan na talagang sinungaling kayo. Ganyan lang yan. Ba't di nyo ako hamunin sa isang talakayan na napag-usapan? Yung talakayan na gusto ninyo, both sides, agree. Hindi yung inyo lang sila masusunod. Hindi dapat ganon. Hindi ganyan ang debate. Ang debate dapat both sides nagkasinabot o nagkaunawaan. Di pwede ikaw lang ang may gusto. Tapos yung isa napilitan lang. Mali yun. Okay, so hanggang na lang po sa inyo at paalam na po at marahaba na record ko. 1 hour and 40 minutes. Paalam! At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!